Kilat News Updates. Mga balita ngayon, mga nakatagong armas sa Samar natunton sa tulong ng dating NPA. Focus crime sa buong bansa bumaba ng 14% ayon sa PNP. Driver na bumangga sa 15 anyos na rider sa Rizal, kakasuhan ng attempted murder. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nasamsam ng militar ang ilang nakaimbak na armas sa operasyon sa Motyong Samar nitong Oktubre 8. Sa pangunguna ng mga tropa ng 46th Infantry Battalion, isang M60 machine gun, isang M14 rifle at dalawang M16 rifle ang narecover sa liblib na taguan sa Barangay Karamas. Natunto nito matapos isuplong ang lokasyon ng dating miyembro ng New People's Army o NPA na piniling sumuko dahil sa hirap at mga kasinungalingang ipinapakalat ng rebeldeng grupo. Ayon sa militar, ang pagkakakumpiska ng high-powered firearms ay malaking dagok sa kakayahan ng Communist Terrorist Group na makapaglunsad ng mga pag-atake at nagpapahina pa sa kanilang impluwensya sa Samar. Naitala ng Philippine National Police o PNP ang 14% na pagbaba ng mga focus crime sa buong bansa mula Hulyo hanggang Setyembre 2025 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon bilang resulta ng pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad. Ayon sa datos ng Crime Research and Analysis Center o CRAC, bumaba ang bilang ng focus crimes mula 10,430 na kaso noong 2024 sa 8,988 ngayong taon. Pinakamalaking pagbaba ang naitala sa rape cases na may 33%, sinundan ng carnapping ng sasakyan na may 28% at murder na may 24%. Pinuri ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pulis sa buong bansa sa kanilang dedikasyon at tiniyak na magpapatuloy ang mahigpit na operasyon at community partnership upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng publiko. Desidido ang mga magulang ng 15 anyos na estudyante na maghain ng kaso laban sa driver ng kotseng humabol at bumangga sa binatilyong sakay ng motorsiklo sa Teresa Rizal. Noong una ay napagkasunduan ng ama at driver na sasagutin na lamang nito ang pagpapagamot sa bata at pagpapaayos sa motor. Ngunit matapos mapanood ng pamilya ang video ng insidente, napagdesisyonan nilang humingi ng tulong sa Public Attorney's Office para kasuhan ng driver. Nakatakda ring sampahan ng Teresa Municipal Police Station ng driver ng kasong attempted murder. Una nang ipinag-utos ng Department of Transportation o DOTR ang habang buhay na pagkakakansela ng driver's license ng suspect kasunod ng insidente. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.